Good morning mga karapid. Ngayon po may hahanapin akong kumalatok bigla dito sa likod. Kala ko nasira na naman yung busing sa mga hanger. Kasi noong una mahina lang siya. Hanggang sa palakas ng palakas siya. Chinek ko naman yung mga busing ng hanger. Okay naman, buong buo. Pati yung dito sa shock tinanggal ko kasi ang rinig ko nandito sa likod hanggang sa tinanggal ko na rin yung airbox niya. Baka ako may tinatamaan lang doon sa shock, wala naman. Baka ako yung belt, baka ako pumapagpag, o kaya yung bearing sa gulog baka sira na. Nung pinag-check ko okay naman. Binaklas ko na nga yung lahat ng clearings niya rito sa likod pero meron pa rin. Kaya ngayon ang gagawin ko, bubuksan ko ulit itong panggilid. Siguro ito na lang ang naiiwan ito na lang ang hindi ko nabubuksan. Ang gagawin ko, bubuksan ko siya, titignan ko kung ano yung kumakalatok dun sa loob. Pag nalulubak lang naman, saka lang naman siya kumakalatok. Pero pagka umaandar ng diretso o kaya nakahinto, wala. Pag nalulubak lang. Okay, simulan na natin magtanggal. Yan, natanggal na natin yung mga tornilyo. Tanggalin na natin itong air cleaner, airbox, saka itong cover ng panggilid. Yan. Okay naman. Normal lang naman na may play ito Okay. Tapos po, papaklasin ko po ulit itong torque drive sa itong drive piece. Sa aking pag-check mga karapid, wala naman akong nakikitang kakaiba dito. Bukod dito sa torque drive, ito para siyang kumakalog. Hindi ko alam kung talagang kumakalog to Kaya ang gagawin ko, babaklasin ko siya. Yan, nabaklas ko na. Ang nakikita kong problema niya, itong ang torque drive, itong bearing sa loob, kalog na yung bearing sa loob. Yan, kaya pupunta muna ako ng motor shop at tatanungin ko kung nagpapalit sila ng bearing nito o kaya kung may nabibili bang bearing sa loob nito. Kasi ang alam ko may nabibili kaya bibili muna ako ng bearing sa mga motor shop. Okay. Yan karapid, yung bearing sa loob ang may problema, kumakalog na yung bearing niya sa loob. Ngayon naghanap-hanap ako sa mga motor shop ng bearing, wala, puro yung bearing lang dito ang meron. Ito yung dito lang ang meron sila ang binebenta, pero yung dito sa loob wala. Bibilin daw ako ng buong assembly na torque drive, yung kasama yung bell, kasama yung clutch lining. Yon. Sabi ko, makapal pa ako yung clutch lining ko, saka buo pa ako yung bell ko. Ang kailangan ko lang ako talaga yung bearing sa loob. Wala akong makita. Kaya napilitan akong bumili ng torque drive na hindi kasama yung clutch lining, saka yung bell. Yan, bumili na ako ng bago. Ito na po yung bago nating torque drive. Ayan. Kasi kung assembling torque drive ang bibilin ko, yung kasama yung bell saka yung clutch lining, 1.4 ang price nun, 1,400 pesos. Ito nabili ko lang ng 600. Ayan.
Pang GY6 po to. Ayan, ito yung bago. Parang mas malaki pa nga ito eh. Parehas lang. Ito na po yung bago, kaya ito na po yung ikakabit ko. Yan. Ito, walang kakalog-kalog yung bearing. Kasi hindi ko kasi mabaklas yung bearing nito. Baka mamaya kasi wala akong mabiling bearing, hindi ko magamit yung motor. Kaya ginawa ko, bumili na ako ng bago. Saka ko siya babaklasin, saka ko siya pag-aaralan. Pero sigurado ako may nabibiling bearing to. Okay, kakabit ko na po muna yung bago. Okay, center spring, saka yung clutch lining. Yan, nailagay ko din clutch lining at nahigpitan ko na rin po yung tornilyo niya. Kaya po itong luma, itatabi ko na lang po muna. Yan, babaklasin ko po siya mamaya after road test ko. Yan, kakabit ko na po. Okay po, ipitan ko lang po muna yung tornilyo, ibabalik ko yung belt, saka ibabalik ko po yung cover, saka ko po siya i-road test. Yan po, nakikabit ko na. Naikpitan ko na rin po yung tornilyo. Ngayon, testingin po natin siya kung may kumakalog po siya ngayon pa. Kung meron pa po siyang kumakalog. Yun. Wala na po siyang kumakalog. Ito pala yung naririnig kong kumakalatok. Kala ko kasi itong hanger na naman eh. Kala ko kasi mga busing na naman eh. Pero ito po pala yon. Ang tagal ko hinanap. Ito lang po pala. Yung bearing lang. Ngayon po wala na siyang kalog oh. Okay, balik ko na po yung panggilid. Okay, naibalik ko na po yung belt. Saka po yung drive face. Saka po naikpita ko na yung mga tornilyo. Ayun, naibalik ko na yung airbox at yung cover ng panggilid. Oras na ho para i-road test ko siya. Pero hindi ko na ho ipapakita kung paano kung i-road test. Kasi hahaba lang po yung video. At ayun na nga ho mga karapi, tuluyan na nga ho nawala yung kumakalatok sa ilalim. Dahil lang po sa nasirang bearing dun sa ating torque drive. Ngayon naman po, babaklasin ko itong aking torque drive para makuha ko yung sample ng bearing para po makabili ako. Para po itong torque drive ko magamit ko ulit. Kung gagawin, kunin ko itong lumang torque drive. Tatanggalin ko na po siya. Ito natin yan para hindi mawala. Nilinis ko na ho para hindi magrasa pagka ginalo ko po. Ngayon dito ko gagamitin yung aking puller. May binili po akong puller para pang tanggal ng bearing sa mga gulong. Magagamit ko rin po rito. Nabili ko po siya ng 500 pesos. Napakalaki po ng may tutulong ng tools na ito. Bearing puller. Yan. Ginamit ko po ito pantanggal ng bearing sa mga gulong. Kasi nahihirapan ho ako magbaklas ng bearing sa gulong. Kaya ko po ito binili. Bubunutin po natin yung bearing nito. Ito po yung bearing, bubunutin po natin.
simulan na po natin higpit, tanggalin. Yun, natanggal na yung bearing. Ngayon naman po, yung bearing sa looban tatanggalin natin. Una po natin tatanggalin yung silak doon sa loob. Yun, ito po yung silak. Tapos po na ito, matatanggal lang po natin yung bearing sa loob. Maluwag. Ito na po yung bearing. Okay. At ito na po yung bearing para po dito. Ayan. Ito po yung bearing nito. Ito po siguradong may nabibili. At saka madali lang naman pong makita yung number nito kasi nakalabas yung number. Hindi ko lang po number, ilalagay ko na lang po sa screen kung ano po ang number ng bearing nito. Ito naman po yung bearing dun sa loob. Kaya pala siya madaling nasira kasi yung grasa po hindi makapasok sa loob kasi may oil seal po siya. Yan, dapat pala tanggalin yung isang oil seal para po yung grasa makapasok dun sa loob para hindi po siya nasisira agad. Ilalagay ko na lang din po yung number sa ibaba ng video kasi po hindi ko makita sa camera, masyado hong maliit. Okay, pwede ko na po itong gawing sample para ho makabili ako ng bearing nito. Bali hindi ko na ho ipinakita kung paano ko hong ibabalik yung bearing dun sa torque drive kasi ho bibili pa po ako ng bearing. Kaya hindi ko na ho may papakita ko paano ko siyang ibabalik. Total, may binili naman na ho akong bago. Saka ko na ho ibibili ng bearing kasi matagal na ho ulit yun bago masira. Yan, kung sakali pong may nararamdaman ko yung medyo kumakaratok sa inyong panggilid, unahin nyo din pong i-check yung bearing ng inyong torque drive. Baka doon lang po nang gagaling. Katulad po na sa akin. Paano po mga karapid? Hanggang dito na lang po ulit ang aking video. Maraming salamat po ulit.